Na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, palagay mo ba, Nico, yung mga estudyante ngayon na nandito ay nasa kanila na yung passion para maging susunod na, at ma-inspire tayo, kagaya nga nasabi ng ating president kanina ng UP Sandiwa na gusto niya na paglabas natin ng bulwagan ng Kapitolyo, bawat isa sa atin na inspired na maging susunod na leader ng tarlac at ng ating bansa. So, ang ating susunod na tagapagsalita ay graduate mula sa... No elementary, graduate siya ng Tarlac First Baptist Church School, tapos nung high school naman ng St. Matthew Christian Academy. At nung kanyang college years ay gumraduate siya sa University of the Philippines, Diliman, with a bachelor's degree in history. Kasalukuyan siyang professor sa history sa De La Salle University at nagturo siya for 3 years sa aming universidad at yung 3 years din na yun ay nag-serve siya bilang faculty advisor ng UP Sandiwa. Kaya masasabi natin ang speaker natin ngayon ay malapit sa aming mga puso. At kung nanonood kayo ng kalye ng NBN4 at kung ano pa, actually napanood ko na po kayo sa Eyewitness yata, sir, or kung saan man. Madalas siyang lumitaw sa TV. Sa NBN4, lagi siya nagbibigay ng kanyang komento ukol sa mga balita about kay Cory. Recently, nakita ko siya sa NBN4. Tama, sir, di ba? So, ayan, isang masigabong pakalakpakan para kay Ginoong Michael Charleston Chua. Salamat po. Test. Hello. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kinakabahan ho ako kasi baka kayo po ay gusto ng lumaban, sumabak sa labanan. Pero ito pong munti kong pakiusap sa inyo, siguro huminga muna tayo ng malalim. Yan. Sige, hinga tayo malalim. Inhale. Exhale. Yan. Ako rin po ay kinakabahan sapagkat baka hindi ko na makuha ang inyong tinig. I think you're inspired enough by our speakers. No? Pero gusto ko po sanang dagdagan. I was asked to talk for 1 hour on the topic. But siguro magtulungan na lang tayo. I'm going to try to make it to 45 minutes. 40 minutes. At uurasan ko po ang aking sarili. Huwag ho kayong mag-alala. No? Siguro, wawarningan ko na rin kayo, no? Kaiba po sa ibang guro, ako ay medyo mukhang mayabang. Sabi nila, ang yabang ko daw. Sabi lang, hindi na sila nakikinig sa akin kasi ang yabang. Na ayoko pong antukin tayo. Kasi baka pagka ako hindi naging animated, baka pati ako antukin sa sarili kong lecture. No? Ang tanging pinagmamalaki ko lang naman po, ay ako po ay Pilipino, ako po ay Tarlakin, at napagaling ng aking pinagmulan. Meron pa akong ilang announcement. Meron po akong sinulat na libro. Kasama ko ang aking dating teacher. Yung pong anak niya ay nagbebenta doon. Sana po pansinin niyo yung aming mga libro. Isa sa mga aklat na yan ay ginawa kasama ang UP Sandiwa 2 years ago, in 2007. So, sana po supportahan natin ang ating mga manunulat dito. Kung kayo po may mga katanungan pa, pakitignan na lang po ang michaelxiaochua.multiply.com. Ang aking pong topic ngayon ay tungkol sa... Inaalay ko din ang aking lecture ngayon kay Quintin at Ching Chua at kay Jesus at Leonora Briones ng Tarlac, no? At sa kanilang mga anak. Sila po ang pinagmulan ko. Sila po ang aking mga lolo at lola. At nandito po ang ilan sa mga anak nila. Siyempre kasama na yung aking ina. Okay. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa kabayanihang Tarlakin. Ang kabayanihang Tarlakin, handog ng Pilipino sa mundo. Ano? Ang Tarlac may hinandog sa mundo? Paano mangyayari na ganun nga ang nangyari? Di ba? Sabi nga ni Gasabel Gas. Kung ito po ang titignan natin, kailangan magbalik tayo sa ating kasaysayan. Ano ba yung mga inalay natin sa mundo? Pero may problema ako kapag minsan nilalapitan ako tungkol sa kasaysayan ng Tarlac. Bakit po? Sapagkat ang mga tao pag minsan lagi nilang sinasabi,
Kailangan magbalik tayo dun sa ating mga ninuno. Bago dumating ang mga Espanyol, may kultura ang mga Pilipino. Naituro naman ng mga guro nyo to. Hindi po bobo ang mga sinaunang Pilipino. Hindi barbaro. Mayroon po kulturang maritima o kalinangan sa pagbabangka. Kaso, may problema tayo sa Tarlac. Wala tayong babalikan na ganon. Bakit po? Kasi bago dumating yung mga Espanyol, yung Tarlac po, parang po. Wala nakatira dito. So ano ang babalikan natin? Ang pinagsimulan po ng ating kasaysayan ay ang kasaysayan ng kolonyalismong Espanyol. Kaya naman marami sa atin ang tingin, mukhang ang Tarlac, ito'y pamana ng kolonyalismo sa atin, pamana ng mga Espanyol, lahat ng magandang bagay tungkol sa atin ay bigay sa atin ng mga Espanyol. At malaking epekto nito sa ating pamumuhay. Bakit? Kasi ang tingin natin, lahat ng magagandang bagay tungkol sa atin galing sa dayuhan. Hindi mo ba? Pag pinag-aralan po natin ang kasaysayan, pamana ng mga Espanyol, pamana ng mga Amerikano, lahat na po yata, demokrasya, ang ating pananampalataya ay nanggaling po sa ibang tao. Tanggalin po natin sa ating isipan yun. Pero sa Tarlac, wala nga tayong babalikan. So paano yun, sir? Ang bayan ng Tarlac, ito pong bayan na to ay tinatag lamang noong 1788 bilang bahagi ng Pampanga. May mga umalis po galing Pangasinan, si Don Carlos Miguel, magiging Tanyedo, kamag-anak ni Gracie Lynn Tanyedo. Si Don Carlos Miguel po, nagtayo sila ng mga palayan kasi umalis sila dahil sa revolusyon sa Pangasinan. At ano nangyari? Lumago po ang bayang ito at nagkaroon ng Tarlac. Ang probinsya naman po, 1873 pa lamang, kinuha yung mga bayan mula sa Pampanga at kinuha yung bayan mula sa Pangasinan at ayan po, nakita natin, may lalawigan na po tayo ng Tarlac. Napakabago po ng ating lalawigan kung ikukumpara natin sa iba pang lalawigan sa Pilipinas. No? Kung ang kasaysayan po ay pagkakakilanlan natin sa ating sarili, diyan po natin makikilala kayo. Pag nanalamin kayo sa inyong sarili at kayo isipin nyo, kayo po ay taga-Tarlac. Ang salamin nyo sa sarili nyo ay ang kasaysayan nyo. Pero anong babalikan natin kasaysayan? Kung napakabago natin. Ito po yung aking sagot. No? Kung wala tayong ugat sa ating katutubo, no? Ang pagkakakilanlan natin ay mahuhugot natin sa mga dakilang tao na dumating sa ating buhay. Sa lalawigang ito. Okay. Ang problema, pag tinitignan natin po yung bayani, ang ating nakikita ay yung Western concept of the hero. And what is the Western concept of the hero? Even the National Heroes Commission said before that the hero is a towering leader, admirable leader towering over his peers. Dapat po maging pinuno kayo at maging dakilang tao kayo. Kung kayo gusto nyong maging bayani o leader. This is the very Western concept of hero. Pag hero ka, dapat malakas ka. Pag hero ka, dapat magaling kang tao, matalino ka. Paano kung mahirap ka? Paano kung wala kang kapangyarihan? Paano kung hindi na ka naman masyadong matalino? Tulad ko, hindi naman po ako masyadong matalino. Tignan na lang natin. Huwag na yung Western concept of the hero kasi pag tinignan natin yan, baka Superman ang labas na hero natin. Hindi naman natin kayang maging Superman. We cannot be Superman. Di ba? Kahit kayo. Lalo na't bata pa kayo. Anong pwede natin gawin? Tayong kabataan. Anong pwede natin gawin sa bayang ito? Kung hindi tayo pwedeng maging hero in the Western sense. Next. Tulad nila. Pag si Jose Rizal, inisip mo, gusto kong maging katulad ni Rizal, mahirap yata. Kaya, ano yun na lang natin, yung ating konsepto ng bayani. No? Galing sa Grego ang salitang hero. No? Itong bayani na lang. Because according to my teacher, my mentor, Zio Salazar, ito pong bayani sa kulturang Pilipino ay napakaganda. Una, ang bayani po ay malakas ding tao, matalino ding tao, magaling ding tao, tulad sa mga epiko. Sa realidad man o sa katang-isip. So si Rizal, bayani pa din. At ang iba pang mga tao, bayani pa din. Pero, pwedeng maging bayani sa pangalawang definisyon ng bayani sa kulturang Pilipino, ang nagpupusa na makipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. So, ibig sabihin, kayong mga estudyante, ang mga opisyales ng gobyerno,
ang mga guro na katulad natin, ang mga bata, kabataan, kung sila po ay may pag-iisip na magkusang makipagtulungan, mahalin ang bayan nang walang kapalit. At hindi lang mahalin ang bayan, pag nagmamahal po tayo, dapat po may action po yun. Hindi naman po pwedeng sasabihin niyo sa inyong girlfriend, sa boyfriend niyo, I love you, pero hindi niyo pinapakita, ini-love niyo siya palagi. Hindi naman ito pwede yun. Pag mahal niyo po ang isang tao, kailangan ipakita niyo. So, pag mamahal sa bayan, may konkretong aksyon, walang kapalit. Kahit sino po sa atin, pwedeng maging bayani. Yun ang mensahe ko sa inyo ngayon. So, tingnan natin ang examples. No? Yung tarlakin, we're defining terms. Kung bayani kanina, yung tarlakin po, ito po ay isang termino, no? Tarlakenyo ang lagi nating sinasabi. Ito po yung nanggaling sa Espanyol. Wala naman po sa masamang gamitin natin ang tarlakenyo kahit ito ay galing sa Espanyol sapagkat ito ay ginagamit na, nakatanim na, malaganap na ginagamit dito sa Tarlac. Subalit, sa amin po, no, ang gusto namin, ipinapanukala lang namin ang isang bagong taguri na masasabing inangkop para sa wikang Filipino o Tagalog, na walang kaduda-duda na lingua franca nating lahat. Ikaw may Kapampangan, ikaw may Ilocano, ikaw may Tagalog, lahat po tayo ay nagsasalita sa wikang Filipino. At yun na nga, ang tinitingnan natin dito, yung mga ibang examples tulad ng Samarnon, Cebuanon, Bicolnon, no? At sa dito naman sa Tagalog, yung in, no? So, tayabasin. That's why, yun na nga, yung tarlakin. No? So, yun po yung, ano lang, alternatibong tawag. Kung gusto po natin, may iba po tayong pauso sa eskwela, tarlakenyo, bawasan nyo lang po ng YO, tarlakin. No? At ito po, ano naman to, pinapayagan naman ito sa social sciences. Pwede po tayong kumakha ng bagong mga salita. No? So, bayaning tarlakin. Next. Sorry. Yung before that. Verify. Set your limits beyond. Ito po yung topic natin. So, ang titignan natin, sabi ni Grace Taniedo, tinext niya ako, ito po yung text niya sa akin. With that, sir, kasi ano yung verify? Siguro, alam niya rin na hindi ko maintindihan yun, dudugo po yung ilong ko. Kapag ka namin ko yung salitang verify. Pero ano po yung verify? With that, sir, we would like to hear significant movements in history that pushed human limits, creating a state of euphoria, wherever form it may be. Anong mga movements ang kinos ng tarlakin na nagbibigay tulong ngayon sa daigdig? Nagpapasaya sa daigdig. Euphoria. Saya. No? To the highest level. Titignan po natin. Okay. Hindi kaya kailangan na ang isinaysay ko sa aking mga anak ukol sa dakila at maningning na kasaysayan ng ating lahi, sabi ni Hermenegildo Cruz, ay maipaalam din sa madlang nag-aaral sa ating mga paaralan. Ito lamang ang tangi kong hangad sa pagsasalita sa araw na ito. Sana po hindi lang tumigil sa pamahalaan, ibahagi niyo po sa ibang tao ang inyong natutunan sa akin. Ano mang humble na natutunan niyo mula sa atin ngayon sa Sandiwa event na ito. Okay. Meron pong 10 tarlakin na akong kinuha. 10. Marami pa pong ibang bayaning tarlakin. Pero titignan natin, meron pong tarlakin 1, tarlakin 2, tarlakin 3. Manghuhula muna tayo kung sino sila. So, ito po si tarlakin 1. Tarlakin 1. Batang Balibago primero. Sinong taga Balibago primero dito? Sino mama? Kami. No? Pangalawa sa 5 magkakapatid. Noong 1889, nahalal siya bilang tinyente ng Tarlac at namuno sa loob ng 2 taon. Sumapi siya sa masoneria at naging isang leader ng katipunan sa Tarlac. Pinapakita ko po sa inyo dito, sila po muna ay mga ordinaryong tao. Mga opisyales, mga guro, pero mga estudyante. At sasapi po sa mga kilusan. Sumapi sa masoneria at naging isang leader ng katipunan sa Tarlac. Siya ay nagkaroon ng alitan sa isang gwardiya sibil, inaresto. At noong pong tinatanong siya, tinotorture po siya, matitindi po torture noon. Pag kinulong po kayo at tinorture po kayo, nilalagyan po ng karayong yung inyong mga kamay, napakasakit po niyan. Kung kayo hindi malakas ang loob niya, sasabihin niyo yung mga kasama niyo, pero hindi niya ginawa yun. Kaya po siya ay napatay. Napatay sa torture. Hindi niya dinawit ang mga kasama niya sa katipunan